Happy Tuesday na mga higalag mga kaigsuunan. Ato ada yung kitik sa atong devotional karon. Jeremias 20:22 kon Jeremiah chapter 50 verse 22. A sound of battle is in the land. So mao na ato ang pamalandungan unya. Welcome kita sa atong pagmamalandong Bible study on Alisan Study on the Words. Marathon lesson karon kam yun bigado ay gusto sa Theology edition ko 7 part atong textual YouTube channel natong presentation. So lantaw panahon largo kita. Ipolda nyo mga status bar makita atong pizza Tuesday August 9. Linga inyong mga gabitay ng mga kalendaryo makita po na to ang pizza, no? Sa ato ang August 9. Bueno, diri kita sa atong gabitay sa kalendaryo. Ato ang pizza. Naka color blue, no? Tuesday. So happy Tuesday mga higala mga kaigsuonan. So ato ang Tuesday, upat ka Tuesday, no? Sa ato ang August, ang 5/12/1926. So lang taon na to ato ang Monpis. Kung mao pa bagi hapon to siya. WC. Ato ang Monpis. Okay, klaro na yung siya nga crescent na siya. Crescent. Patapos nga crescent, no? Waning crescent. Kay padulong na siya sa new moon, no? Pa hurot kibali sa sinag sa bulan. Dili mahurot ang bulan pero ang iyang kada magog shadow mo suga-suga ana, no? Mahurot na iyang suga mo na new moon na siya, no? Munyumon kita sa August 23 mrita munyumon. So karon na punta nga semana, no, munyumon. So ato ang Monpis waning crescent kita sa edad nga 25.6 days. Ato ang winning crescent. Maklaro na to siya 30, no? Nalagay point iyang days do. Siguro ang new moon ani dito na ni siya mga 30 na siya kapino nga days ang ato ang new moon. So lanta kita sa ato ang Google Calendar. So makita ato ang pizza diri August 19. Tuesday, no? August 19. So once again, happy August 19. Lago na kita bantay panahon sa ato ang lokal, national, international nato nga hurricane update sa ato ang Atlantic ug ato ang Pacific nato nga the storm updates. Okay na gikuha na excessive heat be ato review. Wala na excessive heat. Ang ato ang high nga temperature 31 degrees Celsius karon, ang lowest 23, kaulapan cloudy. Nakita yung precipitation karon nga high 70% ang iyang high nga precipitation.
Galaw kita sa adlaw ato ang doon 5:08 AM. Sunrise na to 5:30 AM. Mao ka na ato late there be light, no? Ato late there be dark. Ato ang sunset 5:53 PM. Ato ang 6:15 PM. Ano mo ma-organize siya last year gihapon, no? Ato ang paminawan. So ato ang wind situation. Oh, kusog-kusog na itong hangin. 11 km per hour. Nanakunoy-jis karong hangin. Oh, mga dahon diha. Lihok-lihok. So maning dagan sa hangin. 10, 11 sa alas 8. O niya, 10 na pod. Sa alas 9, 10 sa alas 10, 10 sa alas 11. 10 sa alas 12. So 10 gihapon sa alas 12. O niya. Sa alauna, 8 palagan ano, 8, 8, 8, 8, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 6, o next din na ni. Kadlawon 5, 5, 5, 3, 3, 5, balik ugma sa alas 7 no, 5, pero karon nindot atong panahon no, kay na ay 11, nya 10, 8, 8 ang hangin. So mao ka na ato wind situation. Galaw kita sa ato ang tubig sa atong tide forecast. Duharan ni no, makita sa ato ang gabi tayo nga mga kalendaryo. Ang high tide o low tide ra. So sa ato ang Tuesday, August 19, 2025, o lagpas na kita gidsina no. Ato ang high tide 6 o 7 AM gaina 1.61 meters. Uy, habog-habog ra paghapon oh. Amping hapon res kadagatan no. 5.58 feet. O niya, low tide siya 3:51 PM 0.06 meters 0.2 feet. Sama ka na ato ang galaw sa ato ang katubigan no, sa ato ang tide forecast. High tide o low tide, mobalik na kita sa atong hourly nga forecast. Kay wala na excessive heat, katong mapil nimo ba na mo excessive heat tungod sa mapil, no? Ang karon dili sa excessive heat kay no. Mapil man kuno siya. Normal na po siya mapil. Mao da ito. Now, 31 degrees ta, mapil po siya. 31 degrees ra po. Umana siya dili sa excessive heat. Mao da itong na ay excessive heat sa pil di ay nimo. Karon pa to na sila bantayan, no? So karon ato ang temperature kay ang high nato 31 degrees Celsius, ang lowest 23, kaulapan nato mostly cloudy. Karon nato nga temperature 27 degrees Celsius kun to 7. Taman sa alas 8 no, 27 degrees Celsius. Sa alas 9 29 degrees kun to 9 degrees. Sa alas 10 okay ni ang atong high nga temperature. Hala, long hours uni atong high nga temperature. Magsugod pa sa alas 10, oh, high na gani ni siya, pero ang feels mong niya, muy kanang wala na abnormal. Kaya ang iyang feel 31 ra gihapon, no? So, ang atong high nga temperature sa alas 10, alas 11, alas 12,
alauna ang 31 degrees Celsius. So nana sa precipitation din sa alas 11 nga 30. Sa alas 12 50% precipitation diha taman sa atong alauna. Og sa alas 2 og alas 3 29 degrees kon to 9 nasa precipitation nga 70% precipitation. Ato alas 4 28 degrees kon to 8 o na 70% nga precipitation. Sa alas 5 alas 6 27 degrees kon to 7 nga degrees aduna siya precipitation nga 70-40 nga porsyento sa ulan. At ang alas 7, alas 8, 26 degrees Celsius temperature kon to 6. Ano na siya ay precipitation nga 30-20% precipitation. At ang alas 9, 25 degrees Celsius kon to 5. At ang alas 10, alas 11, alas 12, alauna ato ang 24 degrees Celsius sa atong katologon, no? Kon to 4 nga degrees Celsius temperature. Atong lowest nga temperature bukas nga may gayon ugma sa kadlawon. Alas 2, alas 3, alas 4, alas 5 ang 23 degrees Celsius temperature. Mao na kana ang ato ang pantay panahon lokal. Wala ko kita sa ato ang nasyonal. Kaya na sila nakita nga kanang bagyo. So nakita nila ni si Tropical Depression Warning, bulletin number 5 na sila. Kaya makita man nila sa ilahang marking bising ibabaw sa Taipei. Makuha pa manggihapon siya sa ato ang area of responsibilities. Kay Philippine Sea man ang coverage kibali sa ato ang iyahang pagmarking diri So napa siya sa Philippine Sea. Ato ang August 19 2 AM unsa iyang strength. Yang strength 55 km per hour. Ang yang pagkastines 70 km per hour. So sa 19 dool pagyapon siya sa Ibayat, Batanes, pero outside na siya sa Philippine Area of Responsibilities. Sa ato ang 20 doon siya sa Northern Luzon or Luzon na gid nga area, pero outside na siya sa ato ang PAR kon area of responsibilities. So ang temperatura sa ato ang Manila so ilahang high nga temperature 33 degrees Celsius, ang lowest 25. So kana lang ato ang balitang nasyonal. So dili kita sa ato ang storm update sa ato ang international. Ato ang Atlantic Pacific Hurricane nato nga updates. So nakita na diri si Warning, katong yun nila nga warning, dili na drawing si warning. Pero wala pa siya napanganlan sa atong international nga
ihag yung pangalan, no? Temporary name pa ni WP 17 2025. Ang bagyong wani nga nakita sa ato ang Pag-asa. Tropical depression siya, pero nani siya, mukusog man siya, no? Ayan, propagation 8.9 km per hour, max wind 34.5 km per hour. Ihang max gas 83 km per hour, pressure niya 108 MB. So dool kini sa Pilipinas, no? Pero dito ni padulong sa South Korea, dagat ra pud sa South Korea, dagat man pud ni tama, no? Sa to Jiho nga area. Mukusog si waning sunod nga mga adlaw. Mo tropical storm siya sa karagatan. Si Erin, ibalik kong kusog si Erin. Imbes category 3 na to siya, ni kusog kong balik, kay gidikitan lagi. Tapadan man o ka ng disturbance nga, kusog-kusog na to iyang hangin. Oh, si Erin, ibalik kong category 4, imbes category 3 na to. Di category 4 si Erin. Adunay propagation nga 10.4 km per hour. Ang max wind niya 138.1 km per hour. Ang max gas 269 km per hour. Kusog kayo siya, no? Pero arang kay naas dagat lang ni siya, no? Si Erin. Ni pabalik siya sa dagat. So ang disturbance nga mao'y nakapakusog balik ni Erin. Ang pagbuo sa kanang hangin, no? Nga parang pagbagyo na ay duha ka disturbance na usab sa Atlantic. So ang disturbance nga una 10% in 2 days, 60% in 7 days. Mao ni siya nga naay chance, no? O kusog na gid iya nakita, morning ni balik og kusog si Erin. Kay nakita man niya nga gihanginan na mapud si Erin pagtunga sa pagbuo sa kaulapan ni ana sa disturbance. Ang disturbance to, na agihapon na unsa man siya nara maghihapon sa ikog ni sa kuan kang Erin mo na ni balik sa kusog duha ka disturbance ga kuan sa iha, gapalutaw sa iha. Di ba, no? Kay Erin. Disturbance to na to. 10% in 2 days, 10% in 7 days. Ang disturbance dito sa Atlantic nga, kadikit-dikit lang kang Erin. So mana ka na atong the storm update sa ato ang hurricane sa Atlantic Pacific na ito nga the storm update. So lago kita si live sa Israel. So sa na-entry ni Kabayan 3A, nag-western wall ba ito gahapon? Na early warning ko, no? Wadto sila sa bomb shelter. Katong dito kuno siya sa Tel Aviv. Earth lowest spirit highs. Uy, kuyawa. Dead Sea, no?
Ezekiel 47:8-9, the eye which speak of the time when this lifeless sea will be held. Anong teksto? Ezekiel 47:8-9. This water flow forward the eastern region and goes downward into Araba, or enters the Dead Sea. When it empties into the sea, the salty water there become fresh. Swarm of living creature will live forever. Water flows. Sala ka, mahil na siya. Ato ra siya tanawon ang teksto niya diha, no? Ay, naigator sa Silikayas Cave, oh. Kuyawan ang Silikayas Cave na may mga design, mga suga-suga. Ay, namuli ko ang designan kita ini mata, magkabuka ang mata. Oh, daghan ba siya na ito dito sa Silikayas Cave? Solomon Quares. Uy, ganito nila. Daghan sila, oh, nagbaktas-baktas. Buro sa museum, no? Kanang tourist attraction siya. Silikayas Cave. Ngit-ngit kayo. Pero na suga-suga. Kaya designan magid siya. Ay, gipakita ni kabayan sa kon, burti ni Pasyo Tagig. Na ako naglipingan ng mabayani. Plaster kayo. Katumpukan niya sa Bonifacio, Global City. So nga pastor, onsay entry na pastor. Uy, mga kuwan, cable, mga sakyanan. A strong country requires faith in the strong God. Welcome to Spring, where Jewish, Muslim, and Christian come together. Kanang Spring. Sharing the same water in peace. Water in peace. Mabai, makasagaran po ng aligo. Oh, nag-watch ko na sila sa sunrise sa Mount Gilboa. Back ang travel vlog. Ang sa iyang entry. Daghan maging nag-entry. Israel night view. Oh, na siya night view. Pero beautiful Israel. Israel at night sa syudad. Promised land. Beautiful country of Israel.
Beautiful view at night sa dapit sa dagat. No, beautiful beach Israel. Hayay ka na yung lugar okay dapit sa dagat. Sa kanila to pagsilip sa ato ang Israel, lago kita sa ng channel, naba kita inverse gahapon. Naba kita itagra sa pagtuon. Kaya nakita yung series gapon, no? Gabi eh. Pero inverse, wala may inverse. Like inverse. Ito natin yung series gabi eh. Overwhelmed by life. Pastor Christian Maranti. Ay, di ni, Let's Play Pilipinas na ni. Atong series nato gabi eh. Atong live nightly series gabi, God's final invitation, no? Kang invitation, a call to salvation to all with Pastor Sammy Pagonsan. Oh, ang speaker nato center, no? Pastor Sammy Pagonsan. So kana nato pagsilip sa ato ang Hub channel. Maghanay na kita sa ato adayon na pagatun-an. Welcome na kita sa ato ang Bible study on a lesson. A study on the words. Marathon lesson karon communion with God. Ay kasi sa Heptology edition 7 parts. Atong textual audio video sa natong presentation. So, ano kita sa itong pagtuon sa itong third quarter this year, 2025, lesson 8 na kita out of 13, o gato ang series karon. Covenant at Sinai, o gato apagatunan sa Tuesday, the gap of the Decalogue, o katong gap, no, ang Decalogue. Kon ang 10 Commandments ato kanang pagatunan sa ato ang Tuesday's marathon lesson karon kon LOD lesson overview day by day, no? The gospel lesson daily. So na yesterday's episode nato rin na-plus nato yesterday's episode ang MP3 nato nga Monday's lesson 8. So ma-download ka na mato dito sa ato ang Dropbox, no? Na dito ang download. Napa dito ang play. So magatuon kita tulo ka sabat kulog tulo ka devotional ug mga adlibs. Naimalingking nato diri sa Spotify account natin kanya i-click mo na dito sa ato ang platform sa ato ang Anchor, na i-click dito sa atong Spotify. O kanya i-click sa and follow sa atong Spotify nga account. O na po link nato diri YouTube app natin kanya na i-click mo na dito sa atong YouTube nga account. Subscribe and follow sa atong YouTube nga account na ihong para sa ato ang list. Welcome kita sa paghanay sa August 19, Tuesday 2025. Ato ang first part mag-half emphasize kita pero padiin na kita, no? Half Bible reading kita sa atong half chapter, padiin na kita diri kita magsugod sa naay kamot ang pagsumpay, no? Sa ato ang Genesis 22. Kadto nila Abraham ug ni Isaac. Sunod ato dayong second part atong desar sa atong devotional sa atong mayut sa atong desar. Ato desar of ages magabasa kita og tulo ka paragraph sa atong chapter 40 a night on the lake.
sa DE 380.1 to DE 380.3. So kabuto na to ni siya nga chapter para mahuman sa DE 382.5. Ay hapit na po kay nanagot sa 80 no. So basahan nato ng tulok paragraph unya. Sunod ato dayong third part atong devotional for lest we forget basing malayamot ta. Atong August 19 kita itulan Sound of Battles and E1086. So ato na siyang pamalandungan unya mao na ato ang mahanay sa atong devotional. Ang first, second ug third nato nga part. Magsabat ko na dayon kita. Ato ang 4th, 5th ug 6th nato nga part. Ato ang 4th part ang end verse. Sabat ko sa atong senior nga adults nato nga professional. In verse Philippines maga kuan punta sa channel kung naa sila no sa alas 4 sa channel. Atong third quarter nga team, the Book of Exodus, season 8 na ito nga series, Covenant at Sinai. O ato apagatuan kay Tuesday man, alam nyo na. Alam na natin, alam na lang lahat. Magtiksa-tiksa kita diha, no? Ato ang pagabasahon. Sunod, ato ang fifth part. Sabat ko sa atong mga junior youth nga murag mahamtong. Ato ang cornerstone connection. Ang sabat ko nato no ni ana. Ang third quarter nato nga team the Jesus Walk og lesson 8 nato nga series 2 Seekers. So ato na siyang pagatun-an og ang teksto nga ato ang pagabasahon sa Tuesday. Hebrew 11 verses 25 ug 26. Sunod dayon sabat ko lang kita sa ato ang mahamtong. Ato ang 6th part. Atong third quarter nga team Exodus ug ang talong title Exodus Journey to the Promised Land. Ato ang series sa ato ang semana karon lesson 8 Covenant at Sinai. Og ato apagatunan ang Tuesday. Nato nga pagtuon karon the gate of the Decalogue. So mao na kana atong mahanay nga atong pagatunan karon ug kini atong mapaghanay pagtuon gihatod kanato sa atong naubos ang ato ang source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. O gidayugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 atong small group sa youth ang Power of 70 ang TMI total members involvement personal ministry text gospel daily ug love Legontes missionary and preachers. Kaya prepared kini sa ato ang makahimanan ka websitean ka grupuhan o uban pa no nga ito makatambayayong ato pasalamatan magahamay Diyos nga nihatag sa kahigayunan nga padayon tagpamalandong sa iyang mabulanon nga mga pulong ayaw pulong may gahom atong kalan on bread of life, living water, source of life, the God of love and justice of precursor of prophecy ang komandante sa itong Exodus ug sa Diyos. So ano? So ato ay ibalik ang himaya ug tungog sa tumgahang mo Diyos no sa iyang pagkamahigugmaon sa pagkadalaygon. Ato asad pasalamatan mga kahigalaan mga kaigsuonan kay sila atong mga contributors, atong mga collaborators, sila atong tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-mention, tig-share, mga kapiyan sa atong mga video link kasi sa video, mga reviews, video mo sa bye-bye sa atong mga distributed
atong distributed ang scripting atong recording uploading to Facebook Live to YouTube channel atong Radio 9 sa atong podcast sa atong Spotify. Ato ang downloadable link nga MP3 Plus o ang high MB sa ato ang FB. So marago kita sa itong process sa ato ang high MB, no? Kung maka-high MB na kita ito siyang i-upload sa ato ang Facebook. Anya, kung ma-upload na ka na ito siyang i-share sa ato ang mga page group in my Telegram, maghimo kita. Ibig sa atong kinatibukan sa ato ang long video, maghimo kita kaabangan. Shout no to no sa ato ang mga nahagpat nga ato mga nangatunan, mga sample totes. Haman sa atong Facebook, ang live of the hour na nato, no, sa ato ang pag-live sa atong YouTube channel, make play, no, sa ato ang account nato sa ato ang YouTube channel, Bible Reading Marathon Journey 2022. O katong live time nato 10 AM to 12 over high noon. Aman sa ato ang pag-live, magalanta kita sa itong drag trainer o ang ato ang mga listener ato sang paminawan itong nahibili, no? Tapos itong the review of the day, 326-426-527-729-9211 atong the review of the day. Aman sa atong the review of the day, ang week review of the week nato tibok natong adlaw sa ato ang Friday. O ato ang review of the last year, ato ang time slot Sunday, Monday, Tuesday, ma-review nato ato ang last year nga mga katikaran. Aman sa mga pag-review radio. So yadang ato ang account sa Spotify, ma-search no sa inyong may Spotify nga mga application. Especially sa Kasir Podcast Channel. Ang sa ato ang YouTube Music kasi nga mga application. Yada itong RSS https://anchor.fm/d42e4/podcast/RSS. So inanamad ang ato ang account sa atong YouTube Music. So mana ka na, no, ang atong downloadable link na plaster po din atong downloadable link, ma-download ninyo itong isa sa episode ang Monday. So yung pang-open na ato ang mga pangbasahon diha, no, sa ato ang pizza sa August 19. Oh, yukab na atong devotional o ato ang lesson, no? Para mag-aampo na kita, mag-aampo sa kamo secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayerful. Maamo kita sa itong pagsugod. Nagadaig o nagapasalamat kami kaning mo Diyos. Wala gayo'y katapusan. Then ikaw nagapakamaayo ka na mo sa amuang katulugon. Ikaw naghatag o maayo nga katulugon o nagaproteksyon, nagapreservas kinabuhi, nagahatag o kahimsog kabaskog nga ania kami makipag sa palaran na usab niining bag-ong adlaw. Busa nagaduol kami kanimo amahan, pasayloa kami sa amasala nahimo sa pulong sa batog sa nahuna o magatuon na usab kami sa imuhang pulong nga imong ipaabot ka namo ang among pagatun-an sa Tuesday, August 19, the gap of the Decalogue o ang amo sang devotional sound of battle in 1886. Nagahangyo kami kanimo amahan, ikaw magapatiliwala, ikaw magatudlo kanamo ang amo ang kamhanan nga magtutudlo niining among pagtuon sa Decalogue niining nga semana nga amo gayud kini maklaro sa amo ang mga salabutan ug panumduman o ipahat sa uban ug mahimo kini nga kinabuhi kanamong tanan nga kaayuhan para diha sa imuhang kahimutan o
sa tanan amuhan amo akin ni gilauman nga ikaw makatubag sa pagampo tungod lamang sa ngalan sa gahom sa among personal nga manluluwas nga si Jesus. Amen. Bueno, plastar sa ato ang pagsumpay sa ato ang offertory nga Bible reading, ato ang favorite. Magasumpay kita sa story kang Abraham kang Isaac og dili na kini sa punto. Sa dili sa naikamot. Anya giyahat ni Abraham ang iyang mga mata og mitan-aw og aniya karon ang usa ka karnero nga laki sa likod. Kansang mga sungay nagapos sa pinitan. Nagapos ko na iyang sungay. Sa pinitan. Og miadto si Abraham og gikuha niya ang karnero. Unsa ba ning other term sa kasampinitan? Aba kay mahatag diha. Kasampinitan is a waray-waray word. Waray-waray ning kasapinitan. Kasapinitan. Waray-waray words. It's referred to the state of condition of being overgrown with sapinit, with thorny bruise or thick. Word also implies estate twerting and chalk accepted by growth. Maba na siya ang hibi-hibi, no? Nga na siya torn. Pero gamay raman ang torn. Kanang kuan. Kanang limonsito. Naman din na siya yung mga tunok-tunok, no? Ang limonsito. Sumauto ang nakita ni Abraham, no, nga naa sa kasapinitan og miadto si Abraham og gikuha niya ang karnero nga laki og kini gihalad niya sa halad nga sinunog salili sayang anak oy salili og gihinganlan ni Abraham katong dapita nga Jehovah Jireh. Matong Jehovah Jireh. Unsa matong Jehovah Jireh? Kang kuan man to no, kang Moses na to. Di ba? Jehovah Jireh. Jehovah Nisi, no? O yan apod kang Abraham Jehovah Jireh. Nga maoy ngalan hangtod karon oy ngalan kuno boked ni Jehovah giandam kini. Og ang malunda ni Jehovah nagtawag kang Abraham sa ikaduha gikan sa langit. Uy, largo man shortcut man ang istorya. Ikaduha ko gikan sa langit. Og mingon siya tungod sa akong kaugalingon nanumpa ako. Nagaingon si Jehovah nga tungod kay gibuhat mo kini. Og wala ka magdumili kanako sa imong anak, sa imong bugtong anak. Sa pagpanalangin, ikaw pagpanalanginan ko. Og sa pagpadaghan sa pagpadaghanon ko ang imong kaliwatan ingon sa bituon sa langit og ingon sa balas nga atuas baybayon. Ay diri man day na nagibanggit, no, nga bituon sa langit balas tuas baybayon sa dagat og imong kaliwatan manag-iya sa maganghaan sa iyang mga kaaway. O di basta-basta ito na naagi siya taas. Katong ipasaligan sa Ginoo nga daghan iyang kaliwatan, wala pa siya anak. Naglikaw siya kay wa siya alak, no? Karon na pod para ma-pure gyud nga makuha niya ang gisaad sa Ginoo. Wala lang dito aga ko ano nga gisaad sa Ginoo kundi napagaday siya trials pag-aagian.
og mao ni nga nakapasa na siya sa trials no katong gihalad niya iyang bugtong anak no. Og diha niya gihatag ang panalangin nga makuha na niya no nga ang iyang kaliwatan sa mas kabituunan og sa mas kabalasan sa baybayon kadaghan no. Unya aduna pag proteksyon no kay manag-iyas mga ganghaan sa iyang kaaway o murag madaugon gid no kung moaway gid si kabali. O diha sa imong kaliwat magapanalangin ang tanan nga mga nasud sa yuta kay gituman mo ang akong tingog. Bosa gibalikan ni Abraham ang iyang mga sulugoon og nanindog og nindog sila og nanlakaw sa pagtingog padulong sa Beer-sheba nga nagpuyo si Abraham sa Beer-sheba og nahitabo sa human ni ining mga butanga nga gisugenlan si Abraham ani akaron nga si Melka usab nanganak og maanak kang Nahor nga imong igsuon. Og si Hus mao ang iyang panganay. Og si Bus, ay kayawa ang mga ngalan, Hus, Bus, no? Og si Bus ang iyang igsuon. Og si Kemuel nga amahan ni Aram. Og si Chesed. Og si Haso. So naano si Chesed og si Haso og si Peldas og si Jedlap og si Bethuel og si Bethuel nanganak kang Rebeka. Uy naara si amahan di ay ni Rebeka si Bethuel. Kini sila nga walo gi anak ni Melka kang Nahor nga igsuon ni Abraham. Uy gibanggit ng anak ni Nahor nga igsuon ni Abraham no. Apil naman siya sa kaliwat, di ba nung? Kay ang kaliwat apil nang iyang igsuon no. Kaliwatan naman to niya no, di ba no? Kang Abraham la unya anak-anak dayon ni Abraham, di ba? O di ang kaliwatan no nga diri sa iyang igsuon, diri sa iyang amahan, inahan no. Mabay ito nga apil si Ismael no sa iyang kaliwatan. Pero kang kuara bagi ko no kang Jacob ram kuno na point no pero daghan magyap kang Ismael. Ag ang iyang puyo-puyo nga gihinganlan si Rioma nanganak usab kang Teba. Og kang Gaham. Og kang Taas, oy kayawang ngalan aday Taas ngalan. Og kang Maaka o mao ka na ang pagsaysay after nga nahuman na ang paghalad ang nanagipagsugod giunsa pagpadaghan sa kaliwatan no. Di nagsugod sa kang Nahor igsuon ni Abraham kay gamay pa ba gamay pa ba si Isaac gamay no. Pero nana ba yato si Kuan nana si Ismael ato no. Pero dito na gasugod og daghan no. Ang iyang igsuon mo nakabato nagdagan-daghan nga anak no kay kang Hus, kang Bus o niya connect na sila Chisid, Haso no. Peldas pati kuno ang puyo-puyo pod ni kinsa man ang puyo-puyo no. Natungan na diri lagi si Rebeka ay dah mao nagatbang na day ni diri di ba mao man na ang asawa ni Isaac no. Natunga dayon pagkuan diri pagsaksi sila sa tahas nidaghan ang anak ug mao na ni nga ana si Rebeka diri og si Bethuel nanganak kang Rebeka. Kini sila nga walo gi anak ni Melka kang
Nahor. Oy, Nahor, no? Kang Nahor siya, pero kang Melka, no? Nga igsoon ni Abraham. So, ang mama kibali ni Rebecca si Melka, no? Lahi naman po to si Laban, kay kung ano naman to si Laban. Uncle naman to ni Jacob, no? Si Laban, pero kining igsoon niya, si Nahor, no? O, dito dahil na, kadugo dahil na ni Nahor si Rebecca. Pure kay sila nga igsuon, no? Igsuon ni Abraham. So kana, ang ato ang gibasa sa Genesis Exodus. Ugma half-emphasize na kita kay Merkulis na, no? Sa ato ang title sa English, kay nabasa na ito sa Bisaya, What does God know about you? So half-emphasize kita ugma. Karon largo na kita sa ato ang second part atong YouTube devotional sa atong desire. Atong desire of ages. Magbasa kita tulo ka paragraph karon, no? Diri sa chapter 40. So ato na isang basahon. Unbelief was taking possession of their mind and heart. Love of honor had blinded them. They knew that Jesus was hated by the Pharisees, and they were eager to see him exalted as he thought he should be. To be united with a teacher who could work mighty miracles and yet to be rebelled as deceiver was a trial they could ill endure, were they always be accounted followers of a false prophet. For Christ never assert his authority as king, why did not he who possessed such power reveal himself in his true character, and make their way less painful? Why had he not saved John the Baptist from the violent death? The disciples reasoned until they brought upon themselves great spiritual darkness. The question, could Jesus be an impostor, as the Pharisees asserted? The disciple that they witnessed the wonderful works of Christ. At times seems the heaven had come down to the earth. The memory of the precious, glorious day should have filled him with faith and hope. Had they out of the abundance of their heart been conversing together in regard to these things, they would not have entered into temptation. But their disappointment had absorbed their thoughts. The word of Christ, gather up the fragments. Oy, dito naman isa, kuan. Nahimo ang
papakaon no sa two pigs and five loaves katong napadaghan. Gather up the fragments that nothing belows, wherein hated those were hours of Lord's blessing of the disciple, but had forgotten it all. They were in the midst of troubled water. Their thoughts were stormy and unreasonable. The Lord gave them something else to afflict their soul and occupy their minds. Get up and does this when men create burden and troubles for themselves. The disciple had no need to make trouble or ready the answer. Was fast approaching like a ready danger. A violent tempest had been stealing upon them, and they were unprepared for it. It was sudden contrast, for the day had been perfect, and when the gale struck them, they were afraid. They forgot their disaffection, their unbelief, and their impatience. Everyone worked to keep the boat from sinking. It was but a short distance, but see, from Bethsaida to the point where expected to meet Jesus, and ordinary weather, the journey required but few hours. But now they were driven farther and farther from the point they sought until the fourth watch of the night. O na, fourth watch of the night na. Muna ning kadlaw na, no? They toiled at the oars. Then the weary men gave themselves up for the loose. And a storm and darkness the sea had taught them their own helplessness, and they long for the presence of their master. Uy, ato makuan diha ba nga kanang panahon diha ba nga gibagyo. Aros pari-pariha ra gid ay sa panahon kang Moses. Si Jesus Christ daw nga. Manglakaw sila di gid pwede walay problema, di ba no? Kay katong pagkaani nila nga la problema walay tubig, walay makaon. Dili nga nagsakay na ganig barko. Gipabagyo pamangkin sa Ginoo, di ba no? Lawagi gibagyo para masulayan ilang pagtuo, no? So brag ba kun nimo nga connected gid siya sa Old Testament og sa kanang New Testament, no? Nga mohatag gid problema bisig may problema, no? Murag ato ang kuan ba? Ato ang o sa tong kuan meaning sa DPWH, no? Ay sa kuan ba to sa highway man to, no? Di ba? Ngading walay guba ilahang gubaon para nindot man pod ang resulta, no? Kay ma-update man pod mabag-o. Inana pod na, no? Sa Ginoo bising balay problema, hatagang gyud problema para nanapoy kalig-on gyud kibali, no? Sa ilahang pagtuo. So ato pa na siyang sumpayan, no? Kay diri naman dinhi sa in the tempest time dinhi sa ato ang mga disipulo. Ang ato ang chapter 40 nga like at night, no? A night of the lake. Marago na kita sa atong third part. Devotional for all na kita subay forget sa August 19. Sounds of battle in 1886. Sabalik ko natin ng memory text sa Jeremiah 50:22. A sound of battle in the land. Una anak ko yung sound of battle. So ato ang basahon, no? Gamita inyuhang
Mga libro, mga kalibro, no, sa ito ang pagbasa. Butler was out to settle the struggle over the law in Galatians, and the 10 horns of Daniel by the end of 1896. Percy wrote a series of letters to get Ellen White on his side. Second, he prepared a brief comment on Galatians that in fact was an 85-page book entitled The Law of the Book of Galatians that took him at Wagoner position. Third, he sought to use the 1886 General Conference session to put Jones and Wagoner under Paul's teaching and their proper place, and thus get the denomination back on track. The General Conference President provided every attendee with a copy of his law in the Book of Galatians. More important, he organized the theological committee to settle the debated issues once and for all. But Butler hopes for a cradle, a statement that would establish the truth on the converted points for all time, met with frustration. The 9-member committee, as with 5-4, he had an argument of several hours, Butler reported, but neither side was convinced. The next question he noted was whether he should take this into conference and have a big public fight over it. Began an astute politician, he realized that such a move would only cause more trouble. Both Butler and Ellen White would look back on 1886 General Conference session as the terrible conference, while he noted that meeting was one of the saddest he had ever attended. He pointed out that Jesus was grieved and bruised in the person of his sin. She especially felt disturbed about the harshness, disrespect, and want sympathetic love and brother toward brother. The dynamic the Minneapolis meeting will already in place. The most serious casualty on 1886 meeting was D.M. Cartwright, a firm supporter of Butler's position on the law. Apparently, he saw the Adventism traditional position had problem. He had recognized that Butler and his friends were exalting the law above Christ, but instead of adopting Wagoner's view on the 10 Commandments as leading individual to Christ, Cartwright dropped both Adventism and the law and would become the denomination most aggressive antagonist. There is no more important topic than uplifting Jesus. Unay pagampo today, guide us, Lord, as we meditate through Adventist history on the place of Christ in our life. Sama na kita sa itong mga devotional, bago na kita sa itong mga sabatkol na kita. Kaya nga ato ang mga devotional per second of third.
Makasabat ko na to 4th, 5th, ug 6th na to nga part. Largo kita sa 4th part. Sabat ko sa atong mga senior youth nga dos na itong mga presin na itong 3rd quarter na po kubig sa dos. Ug ang ato ang series karon kabinata Sinai. Uy, wala man sinay na edit. Katumatong Into the Desert, no? Ang ato ang series ato pagkatunan karon. Alam natin ang lahat. Ang Tuesday, no? Ang InSpeak. Mga ka-apply. Gamit itong mga apply. Ma-search sa ato ang Play Store. Ang ato ang app. Sabat ko lang PM, no? Ang ngalan. Niya. Download and install. Pag ma-download na, naanay open. I-open dahil natutungan dito sa ato ang home, ang inverse. I-click dahil ato ang lesson 8, Into the Desert. So, August 16 to 22. Malargo dahil na deserto dahil layo nga pag-view sa deserto. No? Tara itong bundok layo, pero daghay mga buhangin, oh. Welcome kita sa itong desert, no? Sa Tuesday, August 19, InSpeak. How do the following passages bring a full understanding to the story of the Red Sea crossing? Oy, sa Red Sea crossing ba rin eh? Remembering the retelling the story. Oy, na rin Nehemiah 1:12. Ganun naman is Nehemiah, no? 1 padulong sa 12. Taas-taas mo lagi na eh. Now in the 24th day of this month, the children of Israel, uy, review na po ni, kay 24 na ko, no? The children of Israel were assembled with fasting and with sackcloths and earth upon them. And the said of Israel separated themselves from all stranger, and they stood and confessed their sin and their iniquities of their father. And they stood up their places and read in the book of the law. The Lord their God, 1/4 part of the day, and the another 4th part they confess and worship the Lord their God. Then stood up upon the stair of the Levite Jesua, and Bani, Kadmiel, Shebaiah, Bani, Sarabiah, Bani, and Sinani, and cried with a loud voice unto the Lord their God. Then the Levite Jesua and Kadmiel, Bani, Hashaneah, Sarabiah, Hodijah, Sebanea, and Petaniah said, stand up and bless the Lord, your God forever and ever. And bless be thy glorious name which is exalted above all blessing and praise. Thou even thou art thou alone. Thou hast made heaven, the earth of heaven with their hosts, the earth and all things that are therein, the sea and all that therein, and thou preparest them all. And the host of heaven worshipeth thee. Thou art the Lord the God, who didst choose Abraham and brought him forth out of Ur of the Chaldees, and gavest him the name of Abraham, and foundest his heart faithful before thee, and madest a covenant with him to give the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Jebusites, and the Gershonites, to give it. I say to his said, and has performed by thy words. For thou art righteous, and did see affliction of our father in Egypt, and hardness
their cry by the Red Sea. And she did sign and wonders upon Pharaoh, ay, ang pagsaysay mo di, on his servant and on the people of his land. For thou knowest that thee dealt proudly against them, so that thou gave the name as it is in this day. And thou didst divide the sea before them. So they went, brought the maids of the sea, on the dry land under persecutor thou threest into deeps as a stone, into the mighty waters, moreover, how leadest them in the day by a cloud pillar, and the night a pillar of fire, to give them light in the way wherein they should go. Nabanggit na dito sa itong Nehemiah, no? Sunod sa Psalms 106, 1-15, kung inyo po na siyang basahon, no? Tapos sa Acts 13, 17-18. The God of his people of Israel choose our father and exalted the people, whether dwelt as stranger in the land of Egypt, and with a high arm brought he them out of it. And about the time of 40 years suffered in their manners, and the wilderness, and I suffered in their manners, no? Sunod, Hebrew 11:29, by faith they passed through the Red Sea, as by dry land which Egyptian, as saying to do, were drawn. Sunod, Psalms na diri, Isaiah, o nya, Psalms dayon. Practice lang, sure, nag-isa ka oras na kita, no? Intermission recess. So, ang makapamahaw di asayang pagmata, makapamahaw, sa atong panihod to, makapaniod to po. Atong panihapon, makapanihapon og sayo. Atong panigabi, panisay City, Utson, IBGS, tulog, gatasing kapiyeng, watering, comfort. Padayon mo dihatin yung mga kalanon, kay magpadayon pagkita kalanon diri sa ito ang espirituhanon. Sa Psalms 34:17, ato abasahon. The righteous cry, and the Lord heard it, and delivered them out of all their troubles. O mga kana, no? Sa Isaiah 11:15-16, the Lord shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea, and with his mighty wind shall shake his hand over the river, and shall smite in the seven stream, and make men go over dry shod. And there shall be an highway for the remnant of his people, which shall believe from Assyria, like it was Israel in the day that he came out of the land of Egypt. Uy, naman na po, katingalahan na po diha, na kuno'y highway, hanin na highway. A stream, seven stream, go over the dry shod. Napariha kuno dito sa Red Sea, no? Sunod, rejoicing and deliverance. Sa Psalms 66:7. Make a joyful noise unto God. Amo din ng rejoicing, no? All ye lands, sing forth the honor of his name. Make his praise glorious. Say unto God, how terrible art thou in thy works. To the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee. They shall sing to thy name, Shelah. Come and see the work of God. Yes, terrible in his doing toward the children of men. He turned the sea into dry land. They went through the flood on foot. Their dead rejoice him, heralded by his power forever. His eyes behold the nation. Let not the rebellious exalt themselves, Shelah. Uy, na, they are rebellious, dili, no? Ang napod sa Psalm 36, sa kuno ikadugang nimo,
What other promises come to mind and connection with Exodus sa chapter 14 o 16 o ikamagdugang tapos na ay imuhang pamalandang journal review the verse you memorize from Exodus 14 o 16 o balik kapag yun na nakamemorize yung napod ko no. So manadiha kita sa ato ang inverse no. Malargo na kita sa ato ang sabat call sa atong mga junior yacht nga marag mahantang. Atong P-part ang cornerstone collection. O ang third quarter nga team the Jesus walk. Atong lesson 8 na ito nga series 2 seekers. O nga ipabasa diri karon. Sa ato ang Tuesday Hebreo 11 verse 25 o verse 26. Maita kita diri og KJV nga version ay KJV diri. So mabasa diri, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt, for he had speak unto the recompense of the reward. Murag kang Moses mangyapon na ano nga gibanggit kay Heroes of Faith marina. So ato basahan diri ang insight. Read a quote of the desire of ages. And the plus light section, ay naman plus light section dito reflect on the thing you do for a reward less dim. It seems true. Everything do has a reward, but not everything has the same reward. What is worth more to you than eternal life? Whom do you know who value heaven and eternal life more than anything else on earth? If you want to make their day, tell them in whatever you think is best. I want to thank you for the way you love eternal life more than anything else. See what happened? Oy, kuno na po no. Ay gugma sa eternal life no, more than anything else. So sa plus light, sa kuan ko itong plus light sa Desire of Ages, ato atanawon diri sa ato ang application no, ang ato ang plus light nga section diri sa ato ang cornerstone connection sa ato application. I-click na ito lesson 8 no, sa ato ang cornerstone connection, ang plus light nas ibabaw diri ang plus light. When Christ followers gave back to the Lord his own, they are accumulating treasure which will be given to them when they shall hear the words, well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of the Lord. O mabasa di sa Revelation, mabasa po sa ato ang Bible verse na no. So man kita sa ato ang cornerstone correction, dire kita las nahog na kita. Welcome na kita sa itong Bible study on Alison Study on the Words. Marathon lesson karon commune with God with sa theology edition 7 part ng theology division ng presentation. Alargo kita sa 6 part sabat ko sa itong mahamtong.
So atong third quarter nga team Exodus. O ang iyang long title Exodus Journey to the Promised Land. Lesson 8 na to nga series karon. Covenant at Sinai. Kato ang in verse into the desert to. No, sa desert pa to sila. Karon sa Sinai na. Mountains na siya. Na sila sa mountains. Covenant at Sinai. Ato pagkatunan sa Tuesday, August 19. Dagap of the Decalogue. Oh, dugang pagtuon sa ato ang gisugdan gahapon no sa Decalogue. Sa preparing for the game. Gamita ato ang mga lesson diha mga ka-brother. O kabanan na itong August 19. O gatong mga ka-bro. Browse atong browser mga kabro sa matescol.admintic.io/in para sa English. I-click na yun yung ato ang image list no nga kita itulan og Exodus. Tapos i-click na yun ang ato ang Lesson 8 sa ato ang Covenant at Sinai. Yun niya, i-click na yun po na hindi ang Tuesday, no? Pag-click ninyo dito gihapon kita sa ato ang mountain na ni nga side kaysa Mount Sinai naman eh. Welcome na kita magtutuon sa pulong sa Diyos. Lalo na sa kapalaang kapalaan ng bread na ng praise. May nahalang mapalangga sa Diyos. Ato pagtuon sa Tuesday, August 19, the gift of the Decalogue. So mangita kita dugang pang Decalogue sa ato ang Google. Decalogue capitalize 10 commandments. Amo de siyang Decalogue no. Kay 10 commandments. Nabayay kuan Decapolis, di ba no? Decalogue no. So 10 commandments, a basic set of rules carrying a binding authority. So Decalogue no, ang one word kibali sa meaning nga 10 commandments, duha man na no ka word. Mayon kag one word Decalogue. Dili siya commandments no kundi Decalogue no. Ang ato ang kanang duha ra lagi kuno ang kasuguan no. Ang love thy neighbor as thyself, pero pag banggiton gihapon siya nga Decalogue no. Di lang siya commandments kundi Decalogue no, nga nasulod gihapon ang 10 commandments no sa duha ka paghigugma no. Ang paghigugma sa Ginoo labaw sa imong kaugalingon no, og ang paghigugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon. So Decalogue gihapon na siya no. Kibali amo ni siya no, di ba nga basic set of rules. Kung iyong ka nga Decalogue na set of rules siya no. Pero may po ka nga mga commandments wala siya, wala lang siya nga set no, kay unsa nga magipang commandments. Pero kung may ka set of rules na set na siya pareha sa ato ang mga security guard na sila commandments. Dili Decalogue kay kapin man na siya og isa 11 general orders. GO man na ila, di ba? Memorization ba yan sa tuwa security guard no, ang ilahang mga GO no, ang general order. So ato na pagatunan ng Decalogue, ipabasa na ni, balik na kitag basa ang pag-emphasize na nato sa 10 commandments no. Pero naaman ni kada tuig man ta maga-emphasize ani ato ang commandments no. Kaya pabasa na rin balik ang Exodus 20 verse 1 padulong sa 17. What are the principle of the Decalogue and how it's
organize. O man na organize na no. Magbasa kita sa Exodus 20 verse 1 to 17. Gamiton nato na siyang Bisaya dire. Kaya nagbalik naman ta no. So sa Exodus 20 ato ikan no sa inyong mga Bible diha. Verse 1 to 17. Ato ning basahan sa Bisaya. Og ang Diyos misulti ni ining tanang mga pulong nga nagaingon. Ako mao si Jehova nga imong Diyos nga nagbawi kanimo gikan sa yutas Ehipto gikan balay sa pagkaulepan. O mao kibali na siya nga nalatid no. Kibali kung maghimo baya ka og kanang kuan na ay title no. Kibali mahimo ni siya nga subtitle, di ba? Gibatan diha nga 10 Commandments, Decalogue, dapat na diha sa ubos ang subtitle, di ba? Murag verse niya ba, no? Mo ni ang verse kibali sa dili pa mag 1 2 3 4 5 sa gikuan nga 10 Commandments na diha kung kinsay naghatag sa 10 Commandments. Amot gisulat ba ni dapat magud na siya isulat na siya sa 10 Commandments, no? Ako mao si Jehova nga imong Diyos nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto gikan sa balay sa pagkaulepon. O mao na diha no para mahibaw-an gyud nga slave gid kibali ang Israel. Og mao na ni ang una nga kasugoan, dili ka magbaton og lain nga mga Diyos sa atubangan ko. Sumpay alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuas itaas sa langit kon dinhi elalom sa yuta. Kon sa anaas tubig elalom sa yuta. O tuldok na kato, ikaduha. Dili mo iyukbo ang imong kagalingon kanila. Ni mag-alagad kanila. Kaya ko sa iyo ba nga imong Diyos, mao ang Diyos nga buguan. Nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan. Sa ibabaw sa mga anak. Oy, lampor na sa manday ni. Amahan ko no, ibabaw sa anak. Ibabaw sa ikatulo. O anak gihapon na siya kay ikatulo naman eh. Ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. O dito na iyahang dumtan po no, ang magdumot. O nakapakita ako sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila. Alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako og nagabantay sa akong mga sugo. Sa tuldok, ang ikatulo, dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Diyos sa pasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni adtong magagamit sa iya ngalan sa pasipala. Amo na ang kuan gidno nga naagyoy consequences kung gamiton nimo ang usa ka gamhanan nga tao sa pagpasipala, di ba? O kana gani example kang Vice Ganda, no? Nga nagamit niya dating ganina siya nga pangulo, no? Atong mga DDS, di ba? Pero nagamit niya sa pagpasipala, naamang gihapoy mugukod sa iyahan, no? So maong singlon gihapon siya. Sumaw na nga imo gyang i-reverence no ang mga nay mga power nga mga tao. Mana ay katulo no ang ikaupat nato hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini.
Sa anam kaadlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan adlaw nga ikapito, maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Ni ining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga laki bisan ang imong anak nga babae. Bisan imong sulugoon nga lalaki bisan ang imong sulugoon nga babae. Bisan ang imong kahayupan bisan ang imong dumulong nga na sulod sa imong pultahan. O mao ni ang panahon sa Israelite nga panahon pa pud ni sa tingmana. Mao lang buhat baya nila, no, nga maadlaw sige lagi pamunit atong mana, no. O nya magabi buntog. Wala lagi nabanggit, no, nga wa nay buntog sa gabi. Wala ra. Watod pa sa atong kuan. Doctrinaire nga makompak pud man kuno nila ang katong mana. Di man sa to siya kuan, di man to sa taksanan og tinag-isa. Di ba ni taksanan nga Omer? Ato gi-research ang Omer. Kuha na siya murag nigo-nigo nga gamay, di ba? Nga teksanan sa mga dry kibali nga mga kung kuan kanang tipasi ba nga inyong pamuniton nga kanang wala pa nagaling iya sudlanan ana na ay gamay nga sudlanan ana mao to ang gitawag nga Omer, no? Ug mao to ang kuhaon sa pamilya Omer daghan man to, di ba? Di man to tag-isa, pwede dai na tag-isa dai, no? Oh, mao to ang naa sila'y taksanan nga Omer, di ba? So daghan to siya nga supply, no, sa ato ang pamilya, no, nga mapuno tong Omer dito moawas, di ba? Sakto-sakto ra pud to, no? Og mao to ang gihatag nga ilahang trabahoon, tibuok nila nga adlaw-adlaw sa semana sig panguhag kanang mana nga naay ilahang taksanan sa Omer. Isa ra ang mas representative sa pamilya nga na siya Omer ato dadon. Og makonsumo nila to tibok nga adlaw, no? O niya duha ka Omer pag kuan, pag Sabado, no? Kay para sa Biyernes ang isa, para sa Sabado ang isa, no? Moto nga daghan gid sila stock gihapon nga foods, no? Mao lang buhat, no, atong gibanggit diri kay mao pa man nga panahon, no, nga magbuhat sila ilang kahibiyasnan. O nya ang simba nila wala pa po'y simbahan nga sama kanato, di ba? Ang Ginoo ra gid ilahang simbahon kay mao naman ilahang komandante, di ba, no? So mao na, no, nga instruction sa ila sa panahon sa mana o sa panahon pag yun sa ilang pag-journey sa Israelite. Kaysa unom kadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini. Og may pahulay sa ikapito kadlaw. Busa gipanalangin ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. Mao kana ang ka-espesyal sa adlaw ipapahulay, no? Kay gikan gid sinugdanan dito gid sa pagkahimo pa sa buhat sa Ginoo, no? Sa ato ang kalibutan, no? So di gid mo mabasihan ang imuhang kanang lahi man to ila kay lahi man na karon, di ba, no? Di na malahi-lahi kay dito gibasihan sa sinugdanan pa sa kanang pagtukod sa kalibutan. Tahuron mo ang imong amahan o narang ikalima o kag imong aynahan aron maghataas ang imong madlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos. Oh, example kayo si kuan Isaac, no? Nga wa siya nidagan sa iyang amahan. Yalan, lo? O taas na iyang adlaw ug ang kaliwatan pag yun, no? Nga mudaghan. Og ang atong ikaunom, dili ka magpatay. Atong ikapito, dili ka manapaw. Atong ikawalo, dili ka mangawat. Ikasiyam,
Dili ka magsaksi og bakak. Una diri ang sala ba ang pagpamakak. Sala kay di gani nimo isaksi, di ba? Namakak na ka isaksi pa nimo, di ba? Dili, lo. Ka magsaksi og bakak batok sa imong isig kataw. Og ang ikapito sa 17, dili ka maibog sa balay sa imong isig kataw. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig kataw. Sayang sulogoon nga lalaki, sayang sulogoon nga babae, sayang baka, ni sayang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig kataw. So mao kana no nga dili ka maibog. Kanang maibog nga imo na lang yung panguhaon, di ba kay naibog ka. Pero kung maibog nga imo siyang, di ba? Maapsan. Haabot okay na ba na? Lo, naibog ka na, uy lang naalagi sa kuan. Nindot lagi ang balay. Atong abson nga ninduton ba ito yung balay? Atong balay. Di ba no? Sala ba na? Ay, pangutana na ka na Tibilias do nga naibog ka nga nakita nimo nga nindot lang balay, panindot mo kag balay. No? Mao ba na siya nga sala nga ibog nga wala man nimo siya gikuhaan, di ba? Wala man nimo siya na agrabyado sa higugmaon ang imuhang silingan sa imong kaugalingon, di ba no? Nga nakita nimo imong silingan nga ala nindot lagi na ilahang kuan, no? Di na ito magpanindot kay sila ramay nindot. Pero kung imo siyang maatbangan, di ba no? Mas magsinuportahay ba yan ang silingan, no? Pero mo ni diri ang gikuan no nga dili ka maibog sa balay sa imong silingan, no? Imong isig kataw. Pero mo to sumpay to siya no sa mabuhat nga sala sa atong 6, 7 og 8 no nga dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat, no? So mao kana ang Decalogue sa ato ang 10 Commandments nga ato ang gibasa. Para kita na himay-himay dire. Sa ato ang himay-himay. Note that the Decalogue doesn't begin with a command but with God's gracious action for His people. O mo to no nga dili command kundi dili ang gracious action of His people or katong pag-remember no nga giluwas sila sa kaulipnan, di ba? I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Dito sa Exodus 20 na siya nga verse 2. The Lord pursues this grace by giving freedom and salvation of to Israel, and only then does He reveal His will. These commandments were to observe out of love and gratitude for what did for them. Oh, naagit sa kugmano niya gratitude. God's key summation word of Decalogue is love. Oh, love pag yun. Summarize pag yun ang Decalogue, no? Nga love. Sa Romans 13:10, love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Fulfillment, no? The greatest commandments is the commandment of love, which expresses and is love to God. Oy, express na siya, no? Love to God sa Deuteronomy 6:5. Mani siya, no? Thou shall love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. Di lang kay
Labaw sa imong kagalingon kun dili mo to no, with all thy heart, with thy soul, and with all thy might, no? And love our neighbor. Uy, Leviticus na lagi na yung ibasihan. Leviticus 18, no? 19:18. Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Una ang maganda ito, dili ka mag-avenge, no? Kaya narbay salida nga avenger, no? O avenge ay avenge, manimalus, no? Any grudge, ano sa panang grudge? Pagdumot, di ba? So, di manimalus. Nga mapakita siya nga love thy neighbor, no? In the first 4 commandments, the Decalogue interprets what it means to love God. In the following 6 commandments, ang matuang love God, no? Sa 1, 2, 3, 4, og following 6 commandments, the law interprets that it means to love your neighbor. Umauto siya ang sa 6, no? The Decalogue begins with honoring God above all. Vertical love and continues with respecting others sa horizontal love. O kay Ginoo man, no? Vertical love o niya ang respecting others sa horizontal love. Uy, cross day gihapon siya, no? Mayon ka nga love God ang vertical, no? Mayon ka nga love thy neighbor horizontal ba? O cross. So napahimay-himay, honoring ang una, honoring and revering God by giving Him the first and highest place in every situation of our life. The first commandments. Second, honoring preserving God's unique possession, not replacing Him by an idol in any form, neither physical o katong di na kamagbaton og lain nga Diyos, no? Symbol or spiritual or purest affection belong to the Lord. The second commandments. Ang 3, revering God's name, His reputation and character. Oh, the third commandments, katong di nimo gamiton ang iyang name sa pagpasipala, no? Kanang masako ka, banggiton nimo na ngalan sa tao, masako gani na. Kana pa bangalan sa Ginoo, di ba, no? Dapat kuan damayon pa nimo. Masako ka, di mo nimo magamit ang ngalan sa Ginoo. Gamiton pa nimo ngalan sa kalaban, di ba? Masako gyapon lagi Ginoo, lo. Kay gano gigamit mo ang ngalan sa kalaban. Honoring His day of praise and worship, the Sabbath, ang ato ang 4th commandment. Ang ikalima, respecting parents, ang 5th commandments. Ikaw respecting life, kato ang 6 commandments, dili ka magpatay. Ang ikapito, respecting marriage. O nindot siya nga pagpasantog, no? Kay na ay respecting ba, no? Marriage, katong dili ka manapaw. Diba? Marriage or sa respecting kanang premarital sex, no? Ikawalo, respecting people's property. O kato ang dili ka magsaksi og bakak, no? Nga maka-respecting ka sa property or sa iyahang kanang integrity, no? Nga di nimo siya madaot, no? Bakak daghan diha na ang mga slander, mga libel, no? Ang ato ang pagbakak, mga paghimo og mga istorya, tabi-tabi nga makadaot, di ba, no? Sweldohan na lang ka magbantay sa tao, di ba, no? Pero na sweldo nga mapriso ka, no? Ikalima, respecting the reputation of others. Mana ato ang 9 commandments, no? Respecting the reputation, kato na pud ka nga dili ka mag-ibog-ibog, no? Sa connected sa imong isig ka tao, labi nagmakamit nimo to ang tungod sa imong kaibog, makapatay ka, makapangawat ka, makuha pa rin iyang, di ba? Naadiha, kinsay naadiha, no?
Kay na ay mga diskarte sa mga kuan pag panimalus nga kanang manimalus siya sa usa ka tawo. Kanang nasa idea nga masakit kaayo. Iyang higugmaon kibali ang anak ni ana unya pasakitan niya, di ba do? Oh, mo na siya nga dili no nga mokalahutay sa kanang kadautan kibali ang iyahang pagkaibog. Katukang kuan anak ni David, no? Di ganit mo na isig ka tao, no? Kay di naman sa imong kuan ra silingan isig ka tao. Imo di ay kuan pamilya isig ka tao man na nimo, di ba? O kunik na siya no respecting isig ka tao. Nato nga reputation. Respecting others no sa katoang ikanoibi ay ang property sa kuan still katong dili ka mangawat no sa atong 8 nga commandments no nga respecting people's property og sa ikanoibi respecting reputation katong reputation o nya ikawalo kini na gyud ang dili ka maibog sa tanan dili ka maibog sa tanan no respecting self so that no selfish desire will mar our character o self na ang gibasihan no ang 10 commandments nga mao man to respecting sa 9 og 10 no ang reputation no ang 10 mo to siya ma-summarize no nga dito sa 6 7 og kuan di ba mo na ang respecting self that no selfish desire o walay selfish desire no will mar our character sa 10 commandments. Oy, walay conclusion question kuan lang pa impart lang. Atong pang last so conclusion question to finish the day wala kita dili kita kayo exacerbate karon no. Kay walay pills nga overheat. Update na to wala ba ni di ba mo to nga balik ang ato ang overheat. Wala pa man gihapon. Naman dai gihapon say ma overheat ni dugang ang iyang heat man ni dugang. Atong high nga temperature 31 degrees Celsius. Anya ang ato ang lowest 23, ato ang kaulapan na usab atong kaulapan ni cloudy na. Anya ang pills nato nga heat ni pakusog-kusog gamay. 36 na kuno ang pills heat nato karon nga maramdaman. Nakita precipitation today 70%. Ang hangin nindot itong hangin no. Kaya do nakita 11 km per hour panggawas udi. Paghayay pagawas. Pasangin, no? Conclusion question. Conclusion question or kuan na ni pa impart na ni. Kaya walay question diri. As he himself said, if you love me, you will keep my commandments. Sa John 14:15 nga ESV nga version no mabasa naapod sa 1 John 4:20 to 21. If a man say I love God and hated his brother, he is a liar. O nara di ba no mabura pa siyang nagsaksig bakak nakasala siya sa katuang noibi no as a liar. For he that loveth not his brother whom he hath sinned, how can he love God whom he hath not sinned? Di ba kay connected ang gugma sa imong isig katawo sa Ginoo, no? Kung di kuno ka mahigugma sa imong isig katawo, kung saan imong paghigugma sa Ginoo nga di mo makita. And this commandment have we from him that he loveth God, love his brother. Mao na ang pa emphasize diha no nga kung nahigugma tas Ginoo
gugma sa ato apong isig katawo ato ang mga brother, no? Thus obedience is simply an expression of love. Obedience, no? Expression of love. And gratitude toward Jesus as love expressed most powerfully in how we treat our neighbors. O ang pag-treat pagid sa ato ang neighbor, no? A love express, no? Nga powerfully ang pag-treat nato sa ato ang neighbors. So mao kana ang ato ang napalandungan sa ato ang pagtuon karon, no? Dagep of Decalogue. So sa pagtapos kay wala makita conclusion question, balik ko na nato tong iyang gipang impart, no? Nga ang una, honoring and revering God by giving Him the first and highest place in every situation of our life. Ang first commandments. Ikaduha, sumato siya ang dili ka magbatunog laing nga Diyos, no? Honoring and preserving God's unique position and not replacing Him by an idol of any form, neither physical, symbolic, or spiritual, or purest affection belong to the Lord. The second commandment, so kato ang di ka maghimo og inukit nga Diyos, no? Ngay mong pag-aalagaran. Ikatulo, revering God's name, His reputation, character, and the third commandment, mato ang di mo pagamiton ang ngalan sa Ginoo kasipala, no? Ay kapat, honoring His day of praise and worship, the Sabbath, no? Ang fourth commandment, no? Nga ma-honor nato. Remember the Sabbath day, og sa to ang Deuteronomy keep the Sabbath na gyud, no? Og sa to ang ikalima, respecting parents, sa keep nato, no? Sa fifth nga commandments, ang di ba? Ang higugmaon gihapon nato ang mga parents, no? Honor your parents, no? Og ang 6, respecting life, dili ka magpatay. Og ang ato ang 7, respecting marriage, katong dili ka manapaw, no? Sa ato ang 7 commandments. Og ang 8, respecting people, property, dili ka mag-steal, no? People, property. Nabay gipakita sa video nga ambot di man to siya steal, no? Pero na sa kaduwag basketball gisumbag man to niyang tindog-tindog, gi walop man niya. Basta perting tumbahag maayo, no? Kay na steal man gihapon, no? Murag kanang sala gihapon, no? Kay ang gisumbag property. Kung walay property, ang iyahang pagkatao, iyahan man ang property, no? So dili nimo siya pasakitan, pareha ng bully, di ba, no? Wala man na siya kuan, pero daog-daogon nimo narabay ipakita sa mga kuan atong mga bata nga kulatahon nila ng di ba, pareha sila mga bata magdagkauban, kulatahon nila ng kuan, tamak-tamakan, sumbag-sumbagon, lupad-lupadan, no? Property man na gihapon ng isa niya katawan niya, no? So respecting people's property, dili po ka mo bunogon na rin mo ng kuan niya, no? Kay, di ba? Human rights ba ya? Babi ng rights, di ba? Kay property sa katao ang iyang kanang katauhan, di ba? Ang ikasiyam, respecting reputation to others. O man dili ka magsaksig bakak, dili na po niya ang mga marites na to, no? Sa video na alatay na kuan na prank kay murag marites ba, daghan man ang klase, no? Nga basi magtanaw-tanaw ra ka batay liwo kay wakuloko yo nga barkada katong naay kuan bagibitay nga kanang PC o yawidan ni datong sanga, ay bitay-bitay sila dito asa kanang kuan, bitay-bitay sila dito asa kanang tubig kay gihikat man saga, no?
Duha to sila ka kuan nga try ang isa try na po ang isa gagatanaw-tanaw gilasan. Mugunit po siya to saga pero wala ba di ay sangar may gihatag. Wag ang pasal niya tubig, di ba? What's yan ninyo, no? Kag saksi og kanang ilala nga mga prank-prank, no? Nabuti ko nga gatanaw-tanaw siya tong balay. Iya gitong ko anon suksokon nila nya tanaw dito kanang ilalom sa salog. Sabay-sabay puto ikaduha. Ang kinalasan ni kawat-awat siya. Pagtuwa niya sa salog, haplasi pa siya og kanang kuan, uling ang iyang naong. Bate no? Mga marites no? Ya mga pilapil yun sa iyang pagka-confuse. Wato sin of confusement no sa ato po ng respecting property, no? Labi na inana, ikaw mo agrabyado or napoy ikaw mo agrabyado, no? So, delikado no mo na nga respecting, di ba? Sa mga reputation, no? Ang ikalima, ang respecting all. Respecting all. Og masuma siya nga, respect self to that no selfish desire. No? Kanang wala gid na selfish nga desire katong dili ka maibog, no? Will mar our character and 10 commandments. Sumato ang thou shall not covet, no? So mauna na ang sumada sa ato ang Decalogue, the gap of the Decalogue. So magtapos na kita unsay ugma ang ato ang pagatunan sa Wednesday. Different function of the law. O law lang gihapon kita. So magampo na kita sa itong pagtapos, magampo sa kamo, secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayer full. Magampo kita sa atong natunan o magapasalamat kita. So magampo kita. Pasalamat na sab kami o Diyos nga makagahom. Nagadaig kami kanimo sa walay katapusan, diin amo natunan ang the gap of the Decalogue, ang pa-emphasize sa 10 commandments nga among natunan amahan. Hinaut nga ikaw magabutang sa among salabutan nga amo gay kining mahinumduman o maaplikar sa amo ang makinabuhi. Amo usab kining ikapahat sa uban o mahimo kini nga maayo nga sumbanan sa pagkinabuhi nga magkinabuhi gayud nga adunay paghigugma nga wala kami masakit nga tao o ikaw ang among hinugugmaon labaw sa tanan. O tabangan mo sab kami sa paghigugma sa amo ang isig kataw nga ang palang espiritu ang among gikinahanglan ni ana amahan. Pasayloa kami sa sala nahimo sa pulong sa batog sa nahuna o nagalaom kami nga ikaw matubag sa kampo. Sa pangalan ni Jesus personal luwas. Amen. Boy no ato ang benediction, hallelujah to our Messiah Lord Jesus Christ, Jehovah, the God of God and the Lord of Lords and the Kings of Kings, so God all be the glory. And God bless us all. Daghang salamat sa pagmay na pagsunod ni atong tulungan nang pagpalandog sa iyang pulong matagala matagabi mao kini inyong Bible study na study on the words. Martin lesson karon commune bigay question sa type Jesus yung 7 important question ng presentation. At ang presentation nato sa live of the hour, the review of the day, week review of the week. The review of the last year, dili kita layon sa ato ang one in crescent nato nga week no after sa ato ang third quarter kon last quarter padulong kita sa ato ang new moon. So ato ang series sa gabi-gabi na kita yung series gabi-gabi no invitation ni Pastor Sammy Pagonsan. Ato ang verse ato para siya klarohon kung naa no. So anton sunod yan ang Diyos na kay majestan dalay ko ng Diyos.